May nakita akong video online na talagang nakaantig sa akin. Sa isang mapayapang protesta, lumakad sa mga lansangan ang anak ng isang pulis upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa kalagayan ng lipunan. Tahimik na natapos ang marcha. Ngunit nag-iwan ito ng malalim na sugat sa puso ng kanyang ama. Sa bahay, pagkaraan ng mahabang pananahimik, sa wakas ay nagsalita ang kanyang anak. "Itay, hindi ko kayo kaaway. Ngunit kapag nananahimik na ang bansa, hindi na ako mananahimik." Sa unang pagkakataon, umiyak ang ama sa harap ng kanyang anak. Sinabi niya, "Hindi ako lumuha sa mga lansangan. Ngunit ngayon, napagtanto ko, ang pinakamahirap na labanan ay wala doon. Ito ay nasa loob ng sarili kong tahanan." Nakakadurog ng puso ang kwentong ito at ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang mga protesta at kaguluhan ay sumasalamin sa malalim na sigaw sa puso ng maraming tao. Pagod na tayo sa katiwalian. Hangad natin ang isang lipunang makatarungan. Ngunit kailangan nating maunawaan, ang tunay na problema ay hindi lamang ang sistema. Ito ay ang puso ng tao. Sinasabi ng Biblia sa ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Mula pamahalaan hanggang pamilya, mula pinuno hanggang mamamayan, lahat tayo ay nagdadala ng kasakiman, pagkamakasarili at panlilinlang sa ating makasalanang kalikasan. Ang kadiliman sa lipunan ay salamin lamang ng kadiliman sa loob ng ating mga puso. Mahal na kaibigan, upang tunay na wakasan ang katiwalian, kailangan nating magsimula sa puso at magsisimula iyon sa pagbabalik sa Diyos. Sabi ng Diyos, kung ang sangkatauhan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung ang isang bansa ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, ang tao ay dapat na yumuko sa Diyos sa pagsamba at lumapit sa harap ng Diyos para magsisi at mangumpisal sa Kanya. O kung hindi, ang magiging kapalaran at hantungan ng tao ay isang hindi maiiwasang sakuna. Tanging kapag sinasamba ng mga tao ang Diyos, nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Kanyang mga salita, magkakaroon ng tunay na pag-asa ang isang bansa. Kung naniniwala ka na ang pag-asa ng bansang ito ay nasa Diyos, mangyaring sumulat sa mga komento, "Panginoon, linisin mo ang Pilipinas." At taos-puso kitang inaanyayahan na sumali sa aming libreng online na pag-aaral sa Biblia. Doon, matututunan mo kung paano tunay na magsisi, kung paano mamuhay ng banal sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, at kung paano salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Mag-iwan ng komento o magpadala sa akin ng mensahe at iimbitahan kitang sumali sa amin.